Kumusta mga kabayan? So, eto bagong, vlog ulit natin. Medyo matagal din tayo hindi nag-post. So, sisimplehan lang natin yung, vlog natin ngayon kasi ang hirap mag-edit, eh. So, ganito na lang yung ating format. Walang masyadong edit, siyempre may konting, edit lang sa mga hindi importanteng details. Pero siguro ang format ganito lang, yung simpleng vlog, post lang, walang masyadong edit. So, ayun, pag-usapan natin yung ating bill sa kuryente. So, yung bill ko ngayon halos umabot ng 9,000 plus. Last time nung last month mga 7,000, pero ayun, um, marami sa atin medyo nagtataka bakit ganun kataas yung ating bill ng kuryente. Although alam naman natin na um, wala naman tayong dinagdag ng mga appliance. Kung ano yung gamit natin noon, yun pa rin yung mga gamit natin noon. Tapos biglang lumobo yung ating bill. Karamihan sa atin nagbawas ng oras ng konsumo ng kuryente. Halimbawa, pagbabawas ng andar ng electric fan. Imbes na 24 hours, ginawa natin mga 10 hours or 16 hours. Ganun din sa aircon. Pinapaandar lang natin pagka matutulog na tayo sa gabi, tapos madaling araw pinapatay. So, ganun yung karamihan na ginagawa ng mga kababayan natin. Pero pagdating ng bill nila, nagtataka sila bakit ganun ang taas ng bill ng kuryente. So, hindi naman natin sila masisisi dahil totoo naman na nagtataas talaga ng kuryente na hindi natin alam kung saan nanggagaling yung pagtaas nila. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, yung mga minimum wage earners, halos kalahati na siguro ng mga sahod nila napupunta lang sa electric bills nila. Nakakalungkot na ganito yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Halos hindi nakakatulong yung gobyerno para maibisan yung mga hinaing ng ating ibang kababayan na nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Meron panukala, or may nadidinig ako dati na panukala sa Senado. Yung mga sinasuggest ni Senator Marcoleta dati, pero parang walang nangyayari dahil syempre walang suporta sa gobyerno. So sa tingin ko talaga, ibahin natin yung administrasyon, kasi yung administrasyon ngayon hindi sila makatao. Puro politika yung ginagawa nila. Hindi nila naisip na yung karamihan sa atin nahihirapan na dahil dito sa ginagawa ng Meralco. Tapos meron pang issue sa Middle East, kaya pati yung gasolina natin nagtaasan. Syempre, ang effect nun, nagtataasan din yung mga bayad natin sa mga groceries natin, mga iba't ibang gastusin, dahil nakabase lahat sila sa transportasyon, yung pag-transfer ng mga goods, commodities, tapos yung mga taxes pa natin. Tapos ito pa yung nakaraan, yung panukala ng DTI na magdadagdag ng bayarin sa mga pag-post ng ads sa Facebook. So isa ako doon, kasi minsan nagpo-post ako ng mga services ko sa Facebook. Siyempre pagka natuloy yun, magbabayad tayo ng mga around 900 or less than 1,000 para makapag-post ng Facebook ads. So ganun tayo ginigipit ng gobyernong ito. So sana hindi matuloy yun. Marami na akong nakitang mga bad reactions or mga reactions against dun sa panukala ng DTI, pero hindi ko alam kung itutuloy talaga yun. Pinag-uusapan pa naman, pero imbes na mag-encourage pa ng small businesses para lumago yung kanilang business, kasi yun lang yung isang pinakamurang paraan para makapag-advertise dahil nga sa social media. Tapos ganun pa yung gagawin, tapos merong 30 days approval. So ang makakagawa ng mga ganun, or yung mga may success sa ganun, yung mga malalaking kumpanya na, kasi may mga budget sila na magbayad ng ganung amount. Kadalasan yung mga, sa akin lang pagka nagpo-post ako ng Facebook ads, ang ginagastos ko doon mga 500 to 1,000 lang Tapos minsan wala pang balik, kasi yung ads natin minsan trial and error. Doon tayo sa itatry muna natin kung medyo may success yung ads. Tapos kung meron,
Or kung wala, syempre ibahin natin yung strategy para makakuha tayo ng medyo maraming leads. Kaya lang, pag gagawin nila yun, panibagong bayad na naman kasi ibang ads na naman yun. So, hindi ko alam yung patakaran nila, hindi ko masyadong nabasa. Pero, syempre pag ginawa nila yun, isipin mo, magbabayad ka ng 900 plus or less than 1,000 para sa Facebook ads, tapos mag-aantay ka ng 30 days approval. Ano yun? Panggigipit yun kasi parang sa ordinaryong kumikitang Pilipino or yung mga may small business, hindi na sila mag-ads kasi nga yun, isang balakid na yun eh. So saan pa sila pupunta? So yun, ang nakikita ko rito, wala tayong pag-asa rito sa gobyernong to. Halos lahat sa kanila, ayun yung mga corruption hindi pa nasusolve. Tapos ito pa, ginigipit tayo ng yung konting-kunting kita lang natin sa Facebook ads. At yan, sabihin natin yung kuryente. Medyo questionable yung mga charges na dinadagdag doon. So tayong ordinaryong consumer ng electricity, ordinaryong business owners, small business owners, nagigipit dahil sa ganitong nangyayari. Tapos yung mga taxes pa natin na lumulobo din. So sa 2028, tanggalin na natin yung mga kumag na yan sa gobyerno. Ibahin natin yung administrasyon, ibalik natin yung mga Duterte. Sila lang yung mga, sa tingin ko, gagawa ng tama sa gobyerno. Isosolve nila yung mga corruption dyan. Corruption sa administration. So yun lang, reaction video. Opinion ko lang to bilang isang ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino, ordinaryong business owner na gusto lang umangat pero ang daming balakid na ginagawa yung administration ngayon. Parang nakikita ko kung magtuloy-tuloy yan, lulubog lalo ang Pilipinas. Nung panahon ni Duterte, umaangat na tayo eh, tapos biglang bagsak. Tingnan mo yung mga projects ni Duterte ngayon, wala na. Hindi na sila natuloy kasi na-divert na yung mga funds. Tapos itong pinakamalaking eskandalo sa flood control projects, mukhang malabo na may resolution. Kasi nga, ayan, tignan yung ginagawa ng mga kongresista natin ngayon, puro impeachment ang ginagawa nila. Imbes na gagawa sila ng mga batas na posibleng makatulong sa mga karamihan, politika yung inaatupag. Nakatingin sila sa 2028. Habang yung tayong mga ordinaryong Pilipino, mga gusto lang medyo umangat-angat or maging komportable yung ating mga kabuhayan, ginigipit pa nila. So, yun lang mga kabayan.